Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, patuloy pa rin yung balita at investigation doon sa Tacloban shooting no, ng school. So, isa sa nasisisi, mga kababayan ko, at palagi nyo nire-request, anong tingin ko, kung may kinalaman ba yung video game. 'Di ba? Debatable kasi yun eh. Actually, kahit sa ibang bansa, 'di ba yun din ang reason yung Mortal Kombat yung reason kung bakit nagkaroon ng rating yung mga video game kasi may congressman doon na parang nag-raise nung concern, 'di ba? Kasi masyadong violente yung yung Mortal Kombat, yung kapanahunan nyo. 'Di ba? Ako na abutan ko GTA 5 na eh. Yun yung first video game na nalaro ko. Anyway, sabi dito, no, sa article ng Philippine Star, sabi nung article, medyo violente po yung laro. One of the suspects in Tacloban school shooting was engaged in playing a violent video game prior to the incident, according to the PRO8, 'di ba? According to the PRO8. As per investigation natin, Gorbox, PRO8 Director Brigadier General Jason Capoy said in a phone interview. Yes, just like Roblox, may shooting din ang ganong firearms. Medyo violente po yung laro. The two suspects, age 14 and 15, carried out a shooting blah blah. So may tinuturo silang ito video game. Ito yun eh, oh. Ito yung Gorbox. Para siyang Roblox, no? Visayas police says the younger of the two suspects in Monday's school shooting in Tacloban City played a video game called Gorbox before the incident. Both are students at San Jose National High School, one 15 years old and the other 14. They allegedly opened fire and killed 3 other students and injured at least 11 more on Monday, June 22. Region 8 Police Director Brigadier General Jason Capoy calls Gorbox a shooting game and describes it as quite violent. Capoy adds the 14-year-old suspect had experienced firing at a shooting Baka hindi niya alam kung ano yung GTA, no? range. Yung sa GTA, magpapahabol ka pa sa pulis doon. Alam mo pagka alam mo, bakante ako no, sa trabaho, alam mo, may hinihintay ako. Sa ko, may San Andreas ako sa sa cellphone eh. Para pag ang ginagawa ko, hindi naman naglalaro, ang ginagawa, nagpapahabol lang ako sa pulis. 'Di ba? Nakakalibang kasi. Tapos ang gagawa ko, magse-set ako ng machine gun sa isang sa parang terrace. Maghahanap ako ng building eh. Tapos mamamaril ako ng pedestrian, tapos padami ng padami yung mga pulis. Yung mga pulis naman yung titirahin ko. Yun ang ginagawa ko. Sa akin, ano ba yon? Yung parang maidadala ko ba sa real world yon? Kung ako kasi, depende pa rin kasi sa pagpapalaki. Tingnan nga natin kung ano itsura nitong Gorbox na to, yung Gorbox gameplay. Gorbox gameplay. Tingnan natin. So ito. This is the exploding death mod. It makes people blow up when they die. Yo, don't do it. Don't do it. Stay away. Stay away. Ah! When you hit the ground, the mod makes you explode. Also, attacking a person with the mod causes them to detonate. Parang same lang So ito ng ng mga Fortnite tsaka Like this mod a solid 8 out of 10. Parang lang to eh. Tawag dito? Same lang siya ng Fortnite. Ang pinagkaiba lang, may mga dugo. Oo nga, no? Medyo, may mga dugo. Pero sa akin, wala to eh. Baka mas violente pa yung yung Mortal Kombat eh. Nakita nyo ba yung mga fatalities ng Mortal Kombat ngayon? Pero, hindi, sa akin, men, no?
Yung video game, pwede, no? Let's say, halimbawa, pinalaki mo yung bata ng walang pangaral. Kahit hindi naman video game, kahit nga violent movies eh. Yung pinalaki mo ang bata ng walang pangaral, yung let's say halimbawa, masyado kang busy sa trabaho, ay maglaro ka muna dyan ng video game. Yun lang, yung wala nagtuturo sa bata kung ano yung tama at mali. 'Di ba? Yun lang yung nakikita niya. I think, oo, pwede. 'Di ba? Medyo naranasan ko yan. Ganito ang pinapanood ko naman ng wrestling. Ini-imitate namin sa school yung wrestling. Ay, may nasaktang kaklase kami. Dati. 'Di ba? Pwede kasi, syempre, hindi kami nagagabayan ng, lalo na nanay ko, no? Pero kung pinapaalahanan kami ng nanay ko na na wag mong gagawin yan, kundi makakatikim ka sa akin. May fear ka eh. May fear ka eh. I think, sa akin, kung ako ang dami, ganito eh, ang dami video game na eh, ang dami video game na lumabas na mas brutal pa dito. Hindi naman masyadong brutal kasi nga hindi naman mukhang tao din yung binabaril. 'Di ba? Hindi naman siya although may dugo, no, pero hindi naman mukhang tao binabaril eh. Baka nga mas brutal pa yung COD, yung Call of Duty. Diyan, 'di ba? Iba-ibang yun. Yun ang iba nila sa Pilipinas. Ang dami magpoprotesta doon. Doon sa COD. Ultimo mga pulis yata naglalaro noon nung COD. Ang gaganda kasi ng mga baril doon, di ba? Realistic. Kung iba-ban nyo to, iban nyo din yon. Yung COD mobile. Di ba? Hindi yung ito lang. Kung ako ang tatanungin, depende naman sa argument nyo yan, mga men. Di ba? Kung maganda yung argument nyo. Pero kung ako ang tatanungin kasi, hindi sa video game. Ang daming pwedeng din ng bata, hindi lang ito. Pwedeng yung sinabi ko kanina, yung action movies, 'di ba? Mga violent movies, mga slasher films. Katulad nung Friday the 13th, Halloween. Yung mga ganong movie, pwede. 'Di ba? Pwede din 'yon, violent din 'yon. Pero ang pinaka kasi diyan ang pinaka talagang dahilan diyan yung pagpapalaki ng magulang talaga. Yun dun dun umaano yan. Kahit ako din laking video game din naman ako. Yung mga Mortal Kombat, mga ganon. Yung mga barilan na ganyan. 'Di ba? Ano ba yung mga yung Doom 3 ha, hindi yung Doom na yung luma ha. Yung Doom, Resident Evil. 'Di ba? Maraming video game na violente pero never pumasok sa isip ko na i-imitate 'yon. Tapos ang tatay ko pa gun owner din. Kaya lang ang mga baril ng tatay ko, yung mga collector's item, yung pang World War II, yung Garand, Carbine. Tapos yung yung 1911 na na 45. Yung talagang pang World War II hindi yung mga bago ngayon. Kasi yun enthusiast ng World War II yung tatay ko noon eh. Thompson, mga ganon. Pero kahit na meron din kaming AR-15 noon. Negosyante kasi ang tatay ko. Kahit na kahit sabihin mo na may ganon kami, never akong tas nagvi-video game pa ako, no? Never ako nakaisip ng ganon. Kasi every time na hahawakan or yung yung na-curious ka, nahawakan mo yung baril, papaluin talaga kami ng tatay namin eh. May takot talaga kami na kahit tingnan hindi kasi alam mo malilintikan ka. Medyo masama magalit ang tatay ko kasi eh. Well, hands off kami nun. Kahit nawala yung tatay ko, let's say, nasa malayo siya, tapos nakita ko yung barel na naiwan niya somewhere. May takot ako na hawakan.
Kasi alam ko kasi natanim sa isip ko na malilintikan ako once na hinawakan ko yun. Pagka sa firing range naman at inabutan ako ng baril ng tatay ko, okay naman. 'Di ba? Kasi may ano naman niya eh. Pero at the same time, cautious pa rin ako doon. 'Di ba? Kasi nga alam ko yung responsibility na may ganon. Hindi yung parang laro-laro lang. I think sa ano yun, sa pagpapalaki ng ano yun, ng anak. 'Di ba? Yung paulit-ulit na pagsabi na ay wag mong gagawin 'yan ha, masama 'yan. Wag mong gagawin 'yan. Yung matatanim sa bata yun na kapag ginawa nila ng ganito, may katapat, 'di ba? Dadalhin niya yun sa pagtanda eh. Yung mga ganung bagay, I think wala ito. Itong Diyos ko, kung yan ay nakaka-impluwensya yung video game na yan, lahat na lang ng makakalaro niyan mamamatay tao na. 'Di ba? Bakit yung iba hindi? Bakit sila lang? Ibig sabihin may mali sa pagpapalaki sa kanila. Yun ang problema, yung pagpapalaki sa kanila. Hindi yung video game. 'Di ba? Hindi naman katulad 'yan ng shabu, 'di ba? Ang shabu, lahat ng nakapag-shabu, ganun ang takbo ng utak, mga adik. Lahat ng nakalaro ng video game na ganyan, mga killer ba lahat? Hindi. 'Di ba? Sila lang or bilang lang. Meaning, ibig sabihin, may mali doon sa pagpapalaki sa kanila. At yun yung kailangan ayusin, hindi yung video game. 'Di ba? Parang si Ted Bundy, no? Tinanong siya nung nag-i-interview sa kanya. Kilala niyo si Ted Bundy, 'di ba? Yung maraming ginahasa at kinitilan ng buhay. Hindi ko pwedeng English yun eh, baka mayari tayo eh. Dami siyang biktima, 'di ba? Tapos nung ini-interview siya, yung mga final days niya, ano daw ang dahilan? Addict daw siya sa Bold. Hindi ko ma-mention yung PORN, baka bawal din eh. Addict daw siya sa Bold, tsaka sa yun yung ganon. So meaning, ang conclusion ng iba, ang panonood din daw ng Bold ay nakaka-impluwensya para maging manyakis yung tao. Hindi. 'Di ba? Sabi nung reporter, ako din naman eh. Nung bata ako nanonood din ako niyan eh. Pero lumaki naman akong responsable, 'di ba? Nasa nasa environment 'yon, na kung ang environment mo palamura or halimbawa joke lang manapok. Kaya kadalasan yung sinasabi na sorry ha kung may matatamaan, pero yung sinasabi nilang squammy environment, yung squatter, nagbago na kasi ang meaning ng salitang squatter eh. When you say squatter ka, ibig sabihin hindi sa yung lupa, doon ka titira, 'di ba? Yun naman ang literal na meaning ng squatter eh. Ngayon, when you say squatter kasi, nagbabago na yung meaning niya. Ang meaning na ng squatter, ibig sabihin walang pinag-aralan, bayolente, bastos. 'Di ba? Yun ang meaning ng squatter eh. Kasi kadalasan kasi yung mga tumitira na nag-i-squat, ang attitude kasi nila, survival of the fittest eh. Yung medyo may pagka-PG, yung paunahan, oy, akin to, yung gano'n. Tapos pagka aagawin, yung alam mo yung parang Royal Rumble, pagka kung sino yung matatag yun yung may iwan. Parang Battle Royale, di ba? Ganun ang nakasanayan ng mga nasa squatters area nun. Pero ngayon, na siya eh, parang may natututo na rin na yung parang hindi na ganun dati eh. Yung sa katulad nung dati, hindi na siya ngayon ganun eh. Pero kasi yung culture kasi ng squatter kasi nag-move on na yan eh. Or naidala na sa iba yan eh. Some of them nagkaanak yung mga yan, tapos naka-abroad, gumanda ang buhay, nagkaroon na ng bahay, yan, katabi ko, squatter.
Pero yung attitude, dala-dala pa rin nila. Yung bastos, yung dumadahak na lang bigla sa daan. Kasi nga, sanay sila sa ganun eh. Ano ba ibig ko sabihin? Nasa environment kasi yan. Kahit hindi naman mag-video game, minsan nga, pumapatay pa rin ng tao kahit di naman marunong mag-video game eh. 'Di ba? Kakapanood ng mga action movies nung 90s. Kung paano umasta yung mga action star nung araw. Ini-imitate yun eh, lalo na sa mga squatters area dati. 'Di ba ang mga tema ng movie noon, yung bida lagi nakatira sa squatters area, tapos ang magiging leading lady mayaman, 'di ba? Ganun dati ang tema ng ng movie noon eh. Marami nakarelate doon, kaya marami ding gago na pero ngayon nagbabago na eh. 'Di ba? Sometimes yung mga mayayaman, yun na yung gago ngayon. Yung mga nasa mahirap na area, yun pa yung mga mababait. Kumbaga, ano na lang kasi yun, parang ano na lang siya, stereotyping na lang kasi yung nangyayari. Ba't parang malayo na pinag-uusapan natin eh. Hindi, gusto ko lang i-emphasize kasi na walang, sa akin ha, pero depende pa rin kung ano yung argument na may ihahain nyo na maganda, na kung bakit video game ang nagiging dahilan. Pero sa akin hindi. Diba? Katulad ng sinabi ko, hindi naman lahat ng naglaro nito ay killer na. Pero I'm so sure, lahat na nagshabu, medyo ganun na yung utak, lalo na yung mga lulong. 'Di ba? Kasi hindi talaga maganda yun eh, yung epekto nun eh. Kung itutulad mo dito, hindi. Nasa nasa pagpapalaki yun. 'Di ba? Kung hahayaan mo ng hahayaan, tandaan nyo kasi mga parents, no? Kayo dapat ang amo sa bahay, hindi yung anak nyo. Napapansin ko kasi sometimes yung mga magulang, no, sa sobrang gusto nyong ma-provide sa anak nyo, hindi nyo alam, minsan nilalason nyo na yung anak nyo eh. Yung pagbibigay ng luho. Yes, naiintindihan ko, no, nung bata siguro kayo, hindi nyo naranasan magkaroon ng ganon. At sa anak nyo ipo-fulfill. Ngayon kayo ay maunlad na at mapera na. Ibubuhos nyo sa anak nyo. Pero sometimes hindi maganda eh. 'Di ba? Kadalasan kasi diyan yung mga sa school din na napapansin ko, no. Yung mga parents ngayon masyado kayong mababy sa anak nyo. Yung mga bagong baby ngayon. Kasi nung 90s, alam nyo yung bagsik ng mga teacher nung dati eh. Alam nyo na hinahataw ng ruler ang kamay, di ba? Hinahataw ng ruler ng kamay. Tapos, syempre, takot na takot kang ipaalam sa nanay mo yon na napalo ka ni teacher. Pagka nalaman yon, or alimbawa nalaman na pinalo ka ni teacher, or pina-squat ka, or pinatayo ka sa labas, pag nalaman yon, may part 2 ka pa sa bahay. 'Di ba? Kaya ka napapagalitan ng teacher mo dahil matigas ang ulo mo, walang hiya ka talaga. Pero ngayon kasi, yung mga parents ngayon, yun kasi ang pinagdaanan eh. Alam niyo yung sakit kasi nun. Ang tendency, yung mga anak nyo ngayon, 'di ba, pag napagalitan ng teacher, susugurin nyo dahil alam nyo kasi masakit yun eh. At ayaw nyong nasasaktan ng anak nyo eh. Pero dapat kasi ngayon, kapartner nyo ang mga teacher kasi, mga parents. Katulad nung araw, partner kayo ng teacher na magdisiplina sa anak. Hindi yung susugurin nyo. Siyempre, monitor pa rin kayo. Malay mo, abusado na talaga si teacher. Pero kung halimbawa, kung justifiable, kung bakit napagalitan yung anak nyo, or napalo, di ba? Huwag nyo papakita naman na, na sumbungan kayo. 'Di ba? Anyway, yan lang naman pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.